mangyari po na magsitayo po minsan pa tayong lahat bilang pagbibigay galang po natin sa pagbasa ng banal at makapangyarihang salita ng Diyos. Ang sabi po sa Juan Kabanatang 14, mga talatang 15 hanggang 16, ang Panginoong Hesukristo po ang nagsasalita rito. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Makakaupo na po kayo mga kapatid. Ang titulo po ng ating pangangaral ngayon ay may pamagat na The Holy Spirit as our Divine Helper. The Holy Spirit as our Divine Helper. O ang banal na Espiritu bilang ating Diyos na katulong. Ano po? So isa po sa lagi kong ginagawa, kung hindi ko alam kung napapansin po ninyo habang ako po ay nagagayak ng ating pong liturgy o ng ating pong worship o order ng worship na ginagawa po every Sunday, ay humanap po ng mga awitin hanggat maaari na may kinalaman po sa sermon na atin pong pag-aaralan. At siguro obvious sa title ng ating sermon na ang atin pong pag-aaralan ay tungkol sa banal na Espiritu. Ngunit sa akin pong paghahanap, mga kapatid, ng akmang awitin, nakita ko po, nakakaunti lamang po pala yung mga nagawang awit para dakilain at sambahin ng banal na Espiritu, namely ang ikatlong persona ng banal na Trinidad. At ito po ay sapagkat ang pangunahing ministeryo po ng banal na Espiritu ay i-point yung lahat ng mga tao hindi sa kanyang sarili, kundi sa ating Panginoong Hesukristo. So hindi po niya gawain na gawing bida ang kanyang sarili. Ang gawain po niya ay gawing bida at ma-highlight ang anak ng Diyos, namely ang ating Panginoong Hesukristo. So isa po yan sa dahilan kung bakit hindi siya masyadong napapansin ng maraming mga tao. At sabi ko nga, kakaunti yung awit na nagawa para po sa kanya. At sa kabilang banda naman po, mga kapatid, marami din naman po na hindi nakikita ang kahalagahan ng kanyang ministeryo sa atin pong mga buhay, lalo na po sa buhay ng mga mananampalataya. At yan po makakatulong, mga kapatid at mga minamahal, yung bahagi po ito ng aklat ng Juan na atin pong pinag-aaralan. Mula po verses 15 hanggang 26, mababasa po natin dito na ipinapakilala po ng ating tagapagligtas ang banal na Espiritu sa kanyahong mga alagad. So sa makatuwid, mga kapatid, marami po tayo ditong matututunan tungkol po sa ikatlong persona ng banal na Trinidad na madalas hindi po napapansin ng mga tao. Ang banal na Espiritu po ay ang ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo na bilang bahagi po ng kanyang pag-i-encourage sa kanilang mga puso. Dahil kung maaalala po ninyo, ito po'y nakapaloob sa konteksto na ang ating Panginoong Hesukristo ay maaalis na, malapit nang umalis. No? Namely, mamamatay na siya sa krus ng Kalbaryo at iiwan na niya ang kanyang mga alagad, at least physically, at nalulungkot at nababahala ang kanyang mga alagad. Kaya po ini-encourage po niya sila sa pagkakataon pong ito. So ang mga mababasa po natin sa aklat na ito ay bahagi pa din ng pag-i-encourage o pagpapalakas ng loob ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad. So dito po mababasa din natin na binanggit din ng ating Panginoong Hesus yung iba't ibang mahalagang ministeryo o gawain ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Siya po ay magsisilbi nilang dakilang katulong or helper, gaya po ng ating didiinan sa sermon po na ito. Siya po ay magsisilbi nilang gabay sa katotohanan at proteksyon sa kasinungalingan ng kaaway, kaya po siya itinawag ding Espiritu ng Katotohanan o Spirit of Truth sa susunod lang na talata. Siya po ang magsisilbi pong selyo o tanda ng kanilang pagkikipag-isa sa banal na Diyos. At siya po ay magiging nilang pangunahing tagapagturo at tagapagpaalala upang maalala nila ang lahat na inutos o lahat ng itinuro
ng ating Panginoong Hesukristo noong siya po ay nagkatawang tao. At yan po ang dahilan, mga kapatid at mga minamahal, kung bakit po tayo ngayon mayroong bagong tipan. Sapagkat naalala po ng mga alagad po niya, no, particularly ng kanyang mga apostol, ang lahat ng aral na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo at kanila po itong isinulat sa mga Bibliyang hawak-hawak po natin. So lahat po ng yan, pag-aaralan natin sa mga susunod, hindi ko po layon na, bagamat initially, aminin ko sa inyo, gusto kong i-preach lahat sa inyo ang mga katotohanan ito, pero sabi ko, baka may information overload na yung aking mga kapatid. So I will take it slowly but surely, sabi nga po. So isa-isahin po natin pag-aaralan ng mga ministeryong ito ng Holy Spirit sa atin pong mga buhay. At nais ko po lamang tutukan sa atin pong pangangaral ngayon ay yung pagiging dakilang katulong o katuwang ng banal na Espiritu sa mga alagad ni Kristo. Kaya naman po yung main idea or main truth ng sermon na ito na gusto kong ibahagi sa inyo ay magagawa nating sumunod sa kautusan ni Kristo sa tulong ng banal na Espiritu. So ulitin ko po yung main truth ng sermon na ito. Magagawa nating sumunod sa kautusan ni Kristo sa tulong ng banal na Espiritu. At may dalawang bahagi lamang po yung ating pangangaral ngayon kung saan makikita po ninyo ang main truth po na ito. Unang bahagi po ay pinamagatan ko pong ang pag-ibig kay Kristo. Ano po ba ang ibig sabihin ng pag-ibig kay Kristo? Paano po ba yan napapatunayan ng kanyang mga alagad? Makikita ho natin yan in verse 15. At ang panghuli po na pag-aaralan natin ay ang pangakong Espiritu. Ang pangakong Espiritu in verse 16. So isa-isahin po natin pag-aralan ngayon, mga kapatid. Ulitin ko, ang pag-ibig kay Kristo at ang pangakong Espiritu. Yan po yung dalawang puntos natin pong pag-aaralan sa umagang ito. So unahin po natin ang pag-ibig kay Kristo. Ang pag-ibig kay Kristo. Pansinin niyo po, mga kapatid, mga minamahal, yung banggit ng ating Panginoon in verse 15. Ang sabi po diyan, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Now, mga kapatid, bago ko po linawin ang ibig sabihin dito ng ating Panginoon, gusto ko po munang sabihin sa inyo na hindi po dito nagtuturo ang ating Panginoong Hesukristo kung paano po maliligtas ang tao. Po? Hindi po sinasabi dito ng ating Panginoong Hesukristo na para tayo ay maligtas, kailangan po natin siyang ibigin at sundin ang kanyang mga utos. Maliwanag po sa turo ng banal na kasulatan na ang kaligtasan po ay hindi sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa, namely ang pagsunod sa mga kautusan, at ito lamang po ay sa pamamagitan ng biyaya na makukuha po natin sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo. Yan po ang maliwanag na itinuturo ng Ebanghelyo. Ang sabi po sa konteksto ng talatang ating pinag-aaralan sa Juan 3:16, isa pong pamilyar na talata sa marami. Ang sabi ho dito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So pansinin niyo po ang banggit, mga kapatid, ang sino mang sa kanya'y sumampalataya. No? Hindi po sinabing sino mang sumunod sa kautusan. Hindi po sinabing sino mang umanib sa isang partikular na relihiyon, kagaya po ng itinuturo ng Iglesia ni Manalo. Ang sabi po dito sa talata, ang sino mang sumampalataya ay siya pong magmamana o maliligtas ng buhay na walang hanggan. Sa ibang bahagi po ng kasulatan, nilinaw po yan. Ang katuruan po yan ni Apostol Pablo, halimbawa sa Efeso 2:8-9, isa pa rin pamilyar na talata. Ang sabi doon, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Sa Galatians chapter 2, verse 16, bagamat naalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap o hindi pinapawalang sala sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tayo rin ay nagsisimpalataya kay Kristo Jesus upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang
laman. Mga kapatid at mga minamahal, napakalinaw na turo ng banal na kasulatan na walang sino mang laman, walang sino mang tao ang mapapawalang sala o mapapatawad at maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ito pa'y makakamtan lamang ng isang taong makasalanan kung siya po ay sasampalataya sa Panginoong Hesukristo. So hindi po nagtuturo dito, ulitin ko mga kapatid, na para maligtas ang kanyang mga alagad, ay kailangan nating ibigin siya at kailangan nating sundin ang kanyang mga utos. Kung gayon, ano po ang tinuturo dito ng ating Panginoong Hesukristo? Itinuturo po niya dito ang marka ng isang tunay na naligtas. Ito yung tanda. Kung ikaw ay ligtas, dapat nakikita sa iyo ang tanda na ito. In other words, kinaklaro dito ng ating Panginoong Hesukristo kung sino talaga ang mga alagad na makakatanggap ng pangakong Espiritu Santo in verse 16 and following verses. Sila daw po yung mga taong umiibig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang pag-ibig na ito, mga kapatid at mga minamahal, ay hindi lamang po nasusukat sa matatamis na salita at pakiramdam. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang po nakikilala sa atin pong makabagbag damdaming pag-awit sa Panginoon. Hindi lamang ito nasusukat sa pag-iyak-iyak po natin. Bagamat hindi po masama yun. Minsan ay naiiyak din ako sa pag-awit sa Panginoon. Pero hindi po yun ang batayan para sabihin natin minamahal talaga natin ang Panginoon. Ang pag-ibig po na ito ay napapatunayan sa ating pagsunod sa kalooban at ipinag-uutos ni Kristo. Nakita niyo po yun sa talata. In other words, ang buhay ng isang taong tunay na iniligtas ni Kristo o tunay po niyang alagad, if you will, ay markado ng pagsunod sa kanyang kalooban at mga utos. Now, hindi ko po ibig sabihin dito na kung ikaw ay mananampalataya, dapat perfecto ka. No? Far from it. Wala po kahit sino dito na perfecto nakasusunod sa kalooban ng Diyos, kasama po ang inyong lingkod. In fact, ang pagiging perfecto po, ang batayan para po masabi nating tunay tayong alagad at tayo po ay tunay na ligtas, wala na pong kwalipikado sa atin. Sapagkat lahat po tayo ay nagkakasala one way or another. So, wala pong sino man ang perfectong nakasusunod sa kalooban ng Diyos. Tanging Panginoong Hesukristo lamang po ang perpektong nakagawa noon nung siya po ay nagkatawang tao. So ngunit I want to argue na ang direksyon at pinatutunguhan ng isang tunay na mananampalataya ay patungo sa pagsunod sa kalooban ni Kristo. In other words, tamang hindi tayo perpekto, ngunit nakikita sa ating buhay na mas malamang ang kabanalan kaysa kasalanan. Mas malamang ang kabutihan kaysa kasamaan. Mas malamang ang pagsunod kaysa pagsuway. Kung taliwas po doon ang ating buhay, halimbawa, mas kilala ka sa pagiging makasalanan kaysa sa pagiging banal. Mas kilala ka sa pagiging masama kaysa pagiging mabuti. Mas kilala ka sa palaging pagsuway sa utos ng Panginoon kaysa pagsunod. Kung taliwas po doon ang ating buhay, malamang sa malamang, hindi po natin tunay na mahal si Kristo. And worse, hindi po talaga tayo tunay na ligtas. Hindi po ito nakabatay sa salita natin, mga kapatid. Sabi ng Panginoon in Matthew 7, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Yun lamang wikang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Ang ibig sabihin doon ng Panginoon, hindi ito pagandahan ng salita o dapat tama yung iyong sinasabi. Dapat yung iyong pananampalataya ay nakikitaan ng ebidensya sa iyong pagsunod. Kaya nakikitaan ng bunga, no? Nakikitaan ng binagong buhay. Nasabi po sa John chapter 3 verse 19, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga ginagawa. Ganyan din po mababasa natin sa turo in 1 John chapter 1 verse 6 sa Magandang Balita Biblia, kung sinasabi natin tayo ay may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. In other words,
kahit daw po sinasabi nating Christian tayo, kahit daw po sinasabi nating membro tayo ng Logos Sovereign Grace Baptist Church, kahit po sinasabi nating mananampalataya tayo, pero namumuhay naman tayo sa kasalanan, sinungaling daw po tayo at hindi daw tayo nabubuhay sa katotohanan. Yun sabi po dito ni Apostol Juan. So sa rektahang salita, mga kapatid, ang isang taong namumuhay sa kasalanan, ang taong hindi lumalago sa kabanalan, ay isang taong ligaw at walang kaligtasan. Ulitin ko, mga kapatid, ang isang mananampalataya ay hindi perpekto. Wala pong perpekto. Pero dapat ang isang mananampalataya ay unti-unting lumalago sa kabanalan. Unti-unting binabago ang kanyang buhay. Kung ganito siya nung nakaraang taon, paglipas ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, iba na siya tao. No? Nagbabago ang kanyang buhay. Again, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, going back to our text in verse 15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang pag-ibig kay Kristo ay nasusukat sa ating masayang pagsunod. Okay? Kahit ano yung inawit natin kanina, kahit gaano tayo nag-iiyak sa pagsamba sa Panginoon, kung ang ating buhay naman po ay malayo sa Kanya, hindi pa rin po yun indikasyon ng tunay na pag-ibig sa ating Panginoon. At ganyan din po sa ating relasyon pang-tao, hindi po ba, mga kapatid? Sa ating pakikipagrelasyon sa ating kapwa. Kaya sabihin ko po araw-araw na mahal ko ang aking asawang Marie Chris, si Marie Chris, which I do. Ang aming nakagawian, ugali, ay nauuna kasi kung madalas magising sa kanya, no? At pupunta ako doon sa aking silid-aralan at kakatok siya doon sa kwarto, papasok siya at hindi ko man minsan masabi sa kanyang mahal ko siya, pero araw-araw ay nagyayakapang kami. No? So yun na po yung nakagawian po namin. So kahit po gawin ko yun araw-araw sa aking asawa, kahit kantahin ko araw-araw ang kanyang mga paboritong awitin at haranahin ko siya araw-araw, kung palagi naman po akong mambababae at magtataksil sa kanya, hindi ko siya tunay na mahal. Tama po ba? Diba? Maraming ganun, napaka-sweet sa asawa sa Facebook. Pero sa realidad, panay pala kung sino-sino pala chinachat. Kung sino-sino pala, kanino pala nakikipag-fling. Kapag ganun ka, hindi mo tunay na mahal yung asawa mo. Kasi kung mahal mo asawa mo, magiging tapat ka sa kanya. Amen po ba, mga kalalakihan na naririto? At maging mga kababaihan, kasi hindi naman po lalaki lang ang guilty sa ganyan. So kung ang araw, ayan, buti na sumagot si Ate Bella, no? So kung ang araw-araw ko pong pamumuhay ay taliwas sa kagustuhan ng aking asawa, hindi ko siya talaga tunay na iniibig. No, halimbawa, ginagawa ko yung ayaw niya kaysa gusto niya, hindi ko siya totoong mahal. Ano? Sapagkat kung tunay ko siyang mahal, gagawin ko yung mga bagay na nakalulugod sa kanya. No? At gayon din po sa ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Paano mo sasabihin mahal mo si Jesus kung araw-araw mo siyang sinasaktan? Araw-araw mo siyang sinusuway, araw-araw mo siyang binabaliwala. Po? Ang tunay na alagad ni Kristo, ang tunay na iniligtas, mabubuhay siya para bigyan ng kasiyahan ng kanyang Panginoon. Tanungin ko kayo, mga kapatid, yan ba ang dahilan kung bakit ka bumabangon? No, di ba? May patalastas, bakit ka ang tabi dyan sa Nescafe? Para kanino ka bumabangon? Ano? Ang dahilan ba sa pagbangon mo sa umaga, para bigyan ng kasiyahan at kaluwalhatian ng Panginoon? Siya ba ang utos ba niya, mga kapatid, ang iyong prioridad sa buhay? Ang iyong bang buhay ay markado ng pagsunod kay Kristo? Kinalulugdan mo bang gawin yung mga bagay na gusto niya at nilalayuan mo pa yung mga bagay na ayaw niya? Si Kristo ba ang pinakamahalaga sa iyong buhay? Siya ba ang iyong prioridad sa araw-araw? Inuuna mo ba ang kalooban niya kaysa sa sarili mong kagustuhan at kalooban? Ang pinakalayo mo ba sa buhay ay bigyan siya ng kasiyahan kaysa bigyan ng kasiyahan ang sarili mong kagustuhan at laman? Minamahal mo ba ang kapatiran o ang iglesia at nais mo silang palaging makasama? Pastor, bakit kasama yun? Di ba, ang pinag-uusapan lang natin si Kristo. Bakit nasama yung pagmamahal sa mga kapatid? Kasi, kapatid, hindi mo pa maaaring sabihin mahal mo si Kristo, pero hindi mo mahal ang kanyang iglesia. Pwede bang sabihin mahal ko lang yung ulo ng aking asawa, pero hindi ko mahal yung kanyang katawan?
Si Kristo yung ulo ng kanyang iglesia eh. At ang iglesia ay ang kanyang katawan. So hindi natin mahal, hindi ubrang sabihin natin mahal natin si Kristo, pero wala tayong pakialam sa ating mga kapatid. Nabaliwala po sa atin kung makita man natin sila o hindi. Na hindi man lang natin sila namimiss kapag hindi natin sila nakakasama ng matagal. So kasama po yon. Gusto mong matest yung iyong pag-ibig kay Kristo, i-test mo kung paano mo minamahal yung iyong mga kapatid. Kasi kung hindi mo mamahal ang iyong kapatid na nakikita mo, paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita? Prioridad mo ba ang paglilingkod sa Kanya sa anumang mga bagay? Kapatid, ang iyong buhay ba ay markado ng pagsunod sa mga kautusan ni Kristo? Ikaw ba ay tunay niyang alagad? Yun yung napakahalagang tanong. At ulitin ko, mga kapatid, hindi yan nasusukat sa mga sinasabi mo lang. Nakikita yan sa paraan ng iyong pamumuhay. Ito ba'y markado ng pagsunod? Maaaring tinatanong mo, Pastor, posible po ba na maging gayon ang aming buhay? Para pong ang hirap-hirap ng mga maging Kristiyano. No? Markado ng pagsunod sa kalooban ni Kristo. Kung gayon, mga kapatid, in fact, mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, hindi siya mahirap. O hindi lang siya mahirap. Mas tama sabihin. Hindi lang siya mahirap, imposible. Kung gayon, maaaring sinasabi ninyo, bakit pa tayo nag-uusap? Bakit nyo pa kami, Pastor, hinihikayat na sumunod sa kalooban ng Panginoon? Imposible naman po pala yun mangyari. No? Well, ito po'y sapagkat imposible yon sa sarili nating lakas. Posible lang po yon sa tulong ng Espiritu Santo na ibinigay po niya sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya po tayo nag-uusap ng ganito, hindi dahil sa kaya mo, yung aking sinasabi, o kaya ko, na sumunod sa utos ng Panginoon bilang tanda ng ating pag-ibig sa Kanya. Ito po'y sapagkat naniniwala ko na kung ikaw ay mananampalataya, nananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos at siya ang magbibigay sa iyo ng kakayanan upang sundin ang Kanyang kalooban. Mas malilinaw pa po natin yan sa panghuli po nating punto. In fact, ito po yung dahilan kung bakit po ipinangako ng ating Panginoong Hesus yung Kanyang Espiritu, yung banal na Espiritu na sumasa atin upang magawa natin ang Kanyang mga utos, upang magawa po natin ang Kanyang kalooban. Tingnan po natin yung panghuli na punto natin, ang pangakong Espiritu. So dito po mababasa natin na hindi posible na ang ating buhay ay maging markado ng pag-ibig at pagsunod kay Kristo sapagkat isusugo niya, or rather, posible po pala na iyon ay na maging markado ng pag-ibig at pagsunod kay Kristo sapagkat isusugo niya ang banal na Espiritu upang tulungan po tayo. Okay? Tingnan niyo po sa verse 16. At ako'y dadalangin sa Aba, sabi ng Panginoon, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Ngunit sino po ba itong isusugo ng Ama na sinasabi niya na mang-aaliw? No? Matapos pong manalangin ng ating Panginoon Jesucristo, sabi niya, isusugo daw ng Ama ang mang-aaliw sa mga alagad. Kung tatalon po kayo sa verse 26, nilinaw po diyan ng ating Panginoong Hesus na yung mang-aaliw na yan ay pumapatungkol sa banal na Espiritu. Okay po? So tinawag din po siya sa talata na ibang mang-aaliw sa salitang orihinal na Griego, allos parakletos, na ang katubas po na salita sa Griego ay may ibig sabihin na ibang mga aliw or helper na katulad ko. Yun ang ibig sabihin nun. Magsusugo ako ng isang katuwang. Ano? In fact, yun yung mas tamang term kaysa mga aliw. Ano? Katuwang na katulad ko. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ibig sabihin, sinasabi po dito ng ating Panginoong Hesus na yung isusugo niyang Espiritu Santo ay katulad din po niya. So, siya din po ay persona. Gaya po ng ating Panginoon Jesucristo. Di po ba ang ating Panginoon Jesucristo ay persona? Person siya. Po?
So, kung ang isusugo ng Panginoong Jesus ay katulad na katulad niya, ibang mga aliw, ibang helper, ibig sabihin yung isusugo niya ay isa ring persona. Taliwas sa paniniwala halimbawa ng Jehovah's Witnesses at Iglesia ni Cristo na yung banal na espiritu daw po ay puwersa lamang at hindi siya isang persona. Pero sabi dito, ibang mang-aaliw. In fact, pwede pa nating elaborate yan, hahaba lang tayo. Pero maraming talata sa Biblia na ang banal na espiritu ay nalulungkot, ang banal na espiritu ay nakapagtuturo, ang banal na espiritu ay merong kalooban. Napawang taglay-taglay lamang ng isang persona. Okay? So ang banal na espiritu na isusugo ng ating Panginoong Hesukristo at ng kanyang Ama ay isa ring persona, gaya ng Ama at gaya ng Anak. So siya din po, mga kapatid, taliwas din sa paniniwala ng iba, ay Diyos. At siya po ay walang hanggang Diyos na mayroong walang hanggang karunungan at kapangyarihan na tutugon sa ating mga pangangailangan. Tatandaan niyo po, ang banal na espiritu ang ikatlong persona ng banal na Trinidad at ang lahat ng miyembro ng banal na Trinidad ay pare-parehas ng kanilang kalalagayan, pare-parehas ng kanilang katangian. So sa makatuwid, ang Espiritu Santong isusugo ng ating Panginoon Jesucristo na kagaya niya ay kagaya rin ho niyang Diyos. At siya din po ay kapantay ng Diyos Ama at Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Siya po ay kapantay, sila po ay magkakapantay. In fact, siya po ang ikatlong persona ng banal na Trinidad. Therefore, ang kanya pong presensya sa kanila sa mga alagad ay katumbas ng pananahan ng kabuuan ng Diyos na Trinidad sa mga tao sapagkat sila po ay hindi pwedeng paghiwalayin. Bakit ko po nasabing magkakapantay ang tatlong persona na ito? Isa pong patunayan dyan ay sa Mateo 28, yung tinatawag na Great Commission. Sila wika ay humayuwi ka kayo at gawin yung alagad ng mga bansa, di po ba? At sila ika ay bautismuhan nyo sa ngalan, isang pangalan, sa ngalan, pero tatlong persona yung binanggit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So kung yung isa doon ay hindi Diyos, parang awkward, Halimbawa, ako'y naparito sa ngalan ni Ate Bel at ni Ate Sel at ng upuan. Parang hindi tama. So, gayon din, kung sasabihin ng iba na yung tatlong persona ay hindi magkakapantay in a sense na yung banal na espiritu ay hindi persona at hindi Diyos, parang yung sinabi po doon ng ating Panginoon Jesus na bautismuhan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo ay hindi magme-make sense. Magme-make sense lang po yon kung yung tatlong persona na ito ay magkakapantay at silang lahat ay Diyos o iisang Diyos o mga miyembro ng banal na Trinidad. So yan po ang maliwanag na tinuturo ng banal na kasulatan. So sa mga katuwid, hindi po basta-basta mga aliw ang isusugo ng Ama sa kanya pong pag-alis. Ito po ay ang mga aliw, namely ang banal na espiritu na katulad po niya. Kaya naman po malayo man po ang ating Panginoon Jesucristo physically, parang siya rin po ay malapit din spiritually sapagkat nasa sa kanila ang banal na espiritu. At ganyan po ang kalalagayan ng bawat mananampalataya, mga kapatid. Kung ikaw ay mananampalataya, nasa iyo ang espiritu ng Diyos. At ang iyong katawan, sabi ng unang Korinto sa 15, ay templo ng banal na espiritu. Di po ba? Ibig sabihin, kung ang banal na espiritu, ang Ama at ang Anak ay hindi pwedeng paghiwalayin, makikita nyo sa mga susunod na talata na pag-aaralan natin, ibig sabihin nananahan sa atin ang banal na Trinidad. Nananahan sa atin ang kabuuan ng presensya ng Diyos. Kaya bilang mananampalataya, walang panahon na nag-iisa lang tayo. Huwag niyong isipin na mag-isa lang tayo. Palagi ho nating kasama ang Diyos. At madalas ko yung naririnig sa aking kapatid na si Sister Maricel, hindi ho ako natatakot, Pastor, sapagkat kasama po ang Diyos. Totoo po yun eh. Kung ikaw ay mananampalataya, walang panahon na ikaw ay nag-iisa. Kasama mo palagi ang Diyos.
Pinangako yan ng ating Panginoon Jesucristo. At didiinan po natin yan pag pinag-aralan na natin yung verse 17. Pero hindi po natin yan gagawin ngayon. Now, nakita na po natin kung sino ang isusugo niyang mga aliw. Siya po pala ay walang iba kundi ang banal na Espiritu, ang ikatlong persona ng banal na Trinidad. Now, ano naman po ang kanyang ministeryong gagawin sa atin, mga kapatid? Ano po ang silbi ng banal na Espiritu sa buhay ng mga alagad at buhay ng mga mananampalataya? At marami pong binanggit ang ating Panginoong Jesucristo from verses 15 to 26. Ngunit hindi ko po yan i-discuss again ngayon. Nais ko lamang pong mag-focus doon sa binanggit sa atin pong teksto ngayong umaga. Ang sabi doon sa verse 16, tinawag po siyang mang-aaliw o parakletos sa Greek. Sa ESV, English Standard Version, ang salin po dyan ay helper. Sa Tagalog, siya po ay katulong, siya po ay kaagapay, siya po ay katuwang. So tinawag po siyang gayon sapagkat ang isa po sa ministeryo ng banal na Espiritu na kanyang gagampanan ay tulungan po tayo ng mga mananampalataya na sumunod sa kalooban ni Kristo. Tulungan po tayo. So gaya po ng nabanggit ko kanina, ang buhay Kristiyano po ay hindi lamang mahirap kundi imposible. Ngunit salamat po sa Diyos, pinadalhan po niya tayo ng Espiritu Santo upang masunod po natin ang kanyang mga utos at upang magkaroon po tayong ng kakayanang maglingkod sa kanya. Kaya wala pong tunay na mananampalataya ang hindi po magagawang sumunod sa kalooban ng Diyos. Wala pong tunay na mananampalataya na habang buhay siyang matatanikala sa kasalanan. Wala pong tunay na mananampalataya ang walang kakayanang maglingkod sa Diyos. Sapagkat binigyan po ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya ng helper, ng Holy Spirit, upang magawa po natin ang kanyang mga utos. And take note mga kapatid, itong helper na ito, namely ang Holy Spirit, ay hindi po kailanman aalis na sa piling po natin. Tingnan niyo po ulit yung verse 16, ang sabi doon sa huling bahagi, at ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw, namely yung Holy Spirit. Anong layunin? Upang siyang sumainyo magpakailanman. Nakita niyo po yun? Ibig sabihin mga kapatid, walang panahon na hindi mo makakasama ang Diyos Espiritu Santo. Kasama mo siya ngayon habang nandito ka sa lupa, makakasama mo pa siya lalo pagdating mo sa langit, sapagkat doon nananahan ang Diyos. Kasama mo siya palagi ngayon para tulungan ka sa lahat ng pinagagawa sa iyo ng Diyos. At walang panahon na magiging helpless ka sapagkat kasama mo ang ating eternal and divine helper, namely ang Holy Spirit. Yan po ang blessing ng pagiging kasama sa New Covenant. Yan po ang blessing kung ikaw ay tunay na mananampalataya ni Kristo. Mga kapatid, magagawa nating sumunod sa kautusan ni Kristo sa tulong ng banal na Espiritu. So, kung ikaw ay mananampalataya na narito, gusto kong palakasin ang iyong loob. No? Hindi kita gustong kondinahin. Gusto kitang i-encourage. Huwag kang sumuko sa iyong laban sa kasalanan. Huwag kang patalo. Huwag kang sumuko. Huwag mong isipin na wala ka ng pag-asa upang mapagtagumpayan ang mga kasalanang sumusubok na alipinin ka. Huwag. Tandaan mo na mayroong banal na Espiritong ibinigay sa iyo ang Diyos na palaging handang tumulong sa iyo para mapagtagumpayan mo ang kasalanan. Laban lang kapatid, huwag kang sumuko, magtiwala ka sa Kanya. Kung ikaw naman po ay naririto at maaaring naaalipin ka pa rin ng ilang mga kasalanan sapagkat wala ka pang tunay na relasyon sa Kanya, maaaring ikaw ay alipin ng bisyo at masasamang mga pag-uugali, alipin ka pa rin ng pornografiya o malalasubang panoorin at anumang uri ng mga kasalanan na nagdadala sa iyo o magdadala sa iyo sa walang hanggang kapahamakan at impyerno. Gusto kong sabihin sa iyo na hindi mo talaga kayang magbago sa sarili mong lakas. No? Kailangan mo ang tulong ng Espiritu Santo sa buhay mo. At mararanasan mo lang siya sa buhay mo kung ikaw ay tunay na sasampalataya kay Kristo.
Yun yung pangako niya eh. Sino mang sasampalataya sa Kanya, ibibigay niya yung Kanyang Espiritu. So, hindi mo talaga kayang magbago sa sarili mo. Ano? Kahit ako, di ko kayang magbago sa sarili ko. No, alipin ako ng kasalanan, hiwalay kay Kristo. Pero dahil kay Kristo at sa Kanyang Espiritu na ibinibigay sa mga sumasampalataya, magagawa ko nating mapagtagumpayan ng kasalanan. So kung ikaw ay naririto at alipin ka ng mga kasalanan, huwag kang masiraan ng loob, may pag-asa ka, tumakbo ka ngayon kay Kristo, isuko mo sa Kanya ang iyong buhay, at masdan mo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na mararanasan mo. Ikaw mismo magugulat ka kung paano ka babaguhin ng ating Panginoon. At hindi lang ikaw ang maganda, pati mga barkada mo, mga kakilala mo, magugulat sila. Anong nangyari sa iyo? At yun pa'y napakagandang patotoo. Pagkakataon, para ipatotoo mo ang kapangyarihan ng Ebanghelyo sa buhay mo. Na dahil kay Kristo, ako'y niligtas niya at ako'y binabago niya araw-araw. So gusto ko din pong hikayatin ka kung sakaling ikaw ay naririto at nag-aalinlangan na maglingkod kay Kristo. Marahil maraming nagdi-discourage sa iyo, marahil sa tingin mo wala kang kakayanan. So kung paano po yung mga alagad ay binigyan ng kakayanan ng Espiritu Santo upang mapaglingkod po sila. Nakikita niyo po yung buhay nila sa Book of Acts. Yung parehong Espiritu Santo rin ang ibinigay niya sa bawat sumasampalataya. So kung meron sa tingin mo na pinagagawa sa iyo ang Panginoon, merong ministeryo na nais ipagawa sa iyo ang Panginoon, huwag kang mag-alinlangan na sumunod. Sapagkat bibigyan kanya ng kakayanan upang magawa mo ang anuman pong nais ipagawa ng Panginoon sa iyong buhay. Ulitin ko mga kapatid, mayroon kang banal na espiritu sa loob mo na magbibigay sa iyo ng kakayanan. The Holy Spirit is our divine helper. Amen.